Matagal ang usap-usapan pag binawasan ng tax, may dagdag presyo sa mga bilihin. Ano ang mas malaki? Pinakwenta namin yan para magkaalaman. Sa sweldo ni Jenaline na halos 20,000 pesos kada buwan o mahigit 200,000 kada taon bilang bank teller at sweldo ng mister niyang si Mark na 15,000 pesos kada buwan o halos 200,000 kada taon bilang AutoCAD operator. Pasok na sila sa mga hindi na kailangan magbayad ng income tax sa ilalim ng tax reform bill na ipinasa kamakailan ng Kamara. Pero imbis na matuwa, nangangamba ang bagong mag-asawa. Yung mawawalang kita kasi ng gobyerno, babawiin sa ibang paraan. Tulad ng pagtanggal sa exemption sa value-added tax o VAT ng upa sa bahay na hindi tataas sa 10,000 piso kada buwan. Unti-unting pagtaas ng excise tax sa langis at pagkakaroon ng excise tax din sa mga sasakyan. Pati pagpataw ng 10 piso kada litrong excise tax sa mga matatamis na inumin. Pinakompute namin ang epekto ng tax reform sa kanilang halos 35,000 pesos na pinagsamang buwan ng kita. Sa ngayon, ito ang ginagastos nila. Pero pag pinatupad ang tax reform bill, ang gastos nilang yan, madadagdagan na mahigit 800 pesos kada buwan o 9,684 kada taon. Ayon yan sa tax calculator na ginawa ng Computer Professionals Union, hango umano sa datos ng DOF at sa pag-aaral ng Bayan Muna at ACT Party List. At posible pa itong tumaas kasabay ng paglaki ng gastos ng kanilang lumalagong pamilya. Medyo hindi ako agree doon kasi like for example kung tayo parang kumbaga hindi nga magkakaroon ng tax yung ibang wage earners pero parang magsasuffer din naman sila dun sa mga bilihin din. So parang wala lang din. Yung mga bagay na yan, kailangan ipaliwanag ng buong buo. Huwag sila magbigay ng partial lamang na datos sa epekto. Malawak ang epekto nito. Hindi po ito accurate. Kasi unang-una po sa lahat, ginack up po nila yung presyo. Kung halos 10,000 pesos ang kanilang magiging dagdag gasto sa mga bilihin kada taon, mawawala naman ang halos 54,000 pesos nilang taunang buwis kapag naipasa ang tax reform bill ng Kamara. Suma total, lalabas pa rin tataas na mahigit 40,000 pesos ang pinagsamang take-home pay ng mag-asawang lista. Yun nga lang, hindi pa kasama sa pagkwenta ng nasabing tax calculator ang domino effect sa iba pang produkto ng mga taas presyo. Halimbawa, ang mas mataas na buwis sa langis, bawi naman sa mas mahal na kuryente, pati delivery at operating cost. Sabi ng DOF, tutulong daw ang DTI para mabantayan ang presyo ng bilihin. Maglalagay ng strict enforcement ng price watching at saka syempre magkakaroon tayo ng price freeze para hindi rin magkaroon ng mga profiteers.